Okay, 3, 2, 1. Grabe, congrats, David. Ikaw ang gaganap na Mike Hanupol dito nga sa inaabangang checkbox. Yes. Anong naramdaman mo nung sinabi na ikaw na yung lead role? Ako, syempre very, very happy and very excited kasi I just got back from Hong Kong last year and isang musical pa lang ginawa ko mula nung umuwi ako. Actually, 2. Yung isa, movie musical, which is yung Isang Himala. So this is going to be the 3rd one for this year. Tapos, yung huli ko kasing ginawang title role is 2017 pa Aurelio Sedicioso. So ito yung, marami nang ginawang musicals na lead din ako pero support lead. So ito yung talagang title lead. So I'm very excited for this one. What was your initial reaction when they offered you the role? Finally, ikaw nga yung gaganap sa lead role. Naku, masaya ako sobra kasi yung roots ko talaga sa singing and sa pagtugtog, sa pagiging instrumentalist is also rock. Gitarista din kasi ako ng rock band nung college ako. So, naghihintay na ako matagal na ng isang musical na pwedeng ma-showcase yung rock influences ko. So, nung na-offer na sa akin yung role talaga, super na-excite ako. Super thankful. Ang perfect nung timing. Yes, para dyan sa gusto mo, diba? So far, anong alam mo kay Sir Mike at sa banda niya, sa music niya? Well, to be honest, no, hindi masyado. Kasi I wasn't born in this era. Pinanganak ako late 80s. So, pero I'm very familiar with Juan de la Cruz Band and Mike Hanupol. Siyempre yung Laki sa Layaw na song, baby pa ako naririnig ko na yun lagi. So, pero hindi naman siya magiging mahirap for me, I think, because syempre Mike Hanupol and Juan de la Cruz Band are icons and pillars of the rock industry in the Philippines. So, kumbaga bilang isang rock fan, meron tayong responsibility and obligation to aralin sila kasi sila yung history natin and they deserve to be recognized. Ngayon pa lang, how are you preparing for the role? Ngayon, it's more excitement pa lang. Hindi pa ako masyadong nagpe-prepare kasi matagal pa November pa, tapos yung rehearsals until late September. So meron pa ako ibang gagawin before this. Pero ayun, tulad naman ng lahat ng ginagawa ko, whether it be performances for events or musicals, kapag nagpe-prepare ako, ini-immerse ko yung sarili ko. So when the time comes na mag-rehearse na for this, excited ako kasi kumbaga nagiging OC ako . So pag inaral ko na yung material, wala nang atrasan yun. And I really dedicate myself to it. Speaking of material, gusto namin magpasample ng few lines from a Mike Hanupol song. Ako, wala pa masyado lang. Pero may isang famous song ang Juan de la Cruz Band. One line lang. Ang himig natin. Yan lang. Ay, naku, kakabang. Super ganun lang. Yun lang. Ganun lang. So, last on my part, may pressure ba on your part to do succeeding roles o mga ibang lead roles after ng success ng Isang Himala wherein you were nominated as Best Supporting Actor? It's a big thing for the theater community. Hindi. Actually, hindi pressure. It's more excitement talaga. And it's kasi nung na-nominate ako for Isang Himala as Best Supporting Actor, hindi ko talaga in-expect. Genuine yung reaction ko noon. It's just really a blessing to be recognized. Lalo na hindi, nung nanalo rin si Kaki Teodoro and nung na-recognize ako. Ano siya, it's more a win for the whole industry. Kaya iyak kami ng iyak noon kasi hindi lang sa akin at sa kanya. Kumbaga na-excite ako kasi wow, napansin kami na hindi namin balwarte yung pelikula pero napansin kami. So yeah. That's good. David, ano sa tingin mo yung biggest challenge to be in this musical? Siguro yung expectations, kasi syempre Mike Hanupol icons yan. So, pero like before, ako pinanganak akong ng nanay ko si Kat, si Dulce. So kumbaga bata pa lang ako may ganung pressure na natutunan ko, yun ang mahirap, isang blessing at kumbaga curse din bilang anak ng isang icon. Natututunan mo lang siya to navigate throughout your life . So ngayon, it's more excitement. May pressure lang ng konti kasi syempre expect nila ano kayong gagawin ni David with this role. Pero yun, excited ako kasi I'm sure yung arrangement ng songs magiging iba din. Hindi siya siguro like 70s ngayon, nasa 2020s na tayo. So siguro yung arrangement magiging modernized din in a way. So excited ako for that. So excited ako to yung input ko din as an interpreter and a performer na kung paano ko siya kakanta. Have you sat down with him? Not yet. So this is going to be the first time I'm gonna meet him. Ano ba yung mga questions, mga tips na sa tingin mo gusto mong makuha? Siyempre, as respect to him, I would ask kung paano ba niya gusto ko siya i-interpret. With hindi rin na kailangan makakapaglagay din ako ng sariling akin. Pero siyempre, bilang courtesy and respect to Mike Hanupol, I will ask him to, kung sa certain songs, kung meron siyang gustong paraan kung paano ko siya i-interpret. What did Ma'am Dulce say
Actually, hindi pa kami nakakapag-usap about this. So, pero I'm sure matutuwa siya kasi lagi naman yung super proud. So, mamaya tatawagan ko, sasabihin ko, ako yung makikita naman niya kasi si Direk Franny kasi sinesend sa kanya. So, ang laki-laki ng tarpaulin to. So, ayun, excited ako. I'll tell her about it. Ano bang dapat sa mga viewers, bakit kami dapat ma-excite para dito sa Gemini? Well, ma-excite dahil yung musicals talaga ngayon is really nag-thrive. Pag-uwi ko, since pre-pandemic, ngayon mas lalo na yun with the success of Delia D recently and iba't iba pang musicals mula sa Buwan and yung Come From Away which is running now. Dapat ma-excite tayong lahat, lalo na kapag ka-jukebox musical na ang music is from one of our icons. So yun kaya excited. Local. Yes, local. Yes, OPM. Yeah. Break a leg. Thank you so much. Daily Star. Okay. Thank you, David. Thank you. Dave, may isang question. Go, Sure. Hindi lang naman kasi yung mga kanta ni Mike Hanopon dadalhin mo sa musical, kundi kasi si Mike Hanopon talagang embodiment siya of a rocker. Yeah. Even yung lifestyle. Yeah. And it has to come out sa'yo because Mike Hanopon ka dun sa musical. Yes. And looking at you and knowing your work, mild-mannered ka, ma-technique ka, so isn't that the challenge? Well, honestly, to breathe. Like Mike Hanopon. Yeah. Hindi talaga kasi sa totoo lang, ang maraming lingid sa kaalaman ng nakarami. Ngayon kasi ang branding ko is a Broadway singer, a classical singer. Pag nakikita niyo yung videos ko, naka-Americana, naka-tuxedo. Pero nung college ako, pag nakita niyo ako, buhok ko hanggang dito. Gitarista ako ng banda. Yes, talagang rocker talaga ako by heart. Until now, pag sumakay kayo sa kotse ko, yung music ko is metal. Yes, so talagang rocker ako by heart. It just so happened na talagang may pagmamahal din ako sa Broadway and classical music. Kumbaga, very versatile ako as a musician eh. So, pero talagang merong malaking part sa akin na rock talaga. Pero challenge ba yun na, kasi icon, kilala ng lahat. Hindi siya fictional character ang ito-play mo. Hindi ba? Ay, hindi makikita ng mga tao mismo si Sir Mike. So, syempre, may mga siguro magtatanong ako about him kasi syempre baka meron din siyang mga parte sa buhay niya or na hindi niya gustong ipaalam or syempre out of courtesy and respect I have to ask him that. So kasi para aralin ko yung role, kailangan tanungin ko yung taong gaganapin ko. So ayun, magtatanong ako sa kanya kung paano, pati siguro sa videos, titingnan kung paano siya lumakad, kung paano siyang yung mannerisms niya, yun. Tingnan ko lahat First yun. time mo ba ito to play? A real person? Hindi. Actually, maraming beses na. Pero yung mga pinlay ko before were all national heroes. Si Emilio Aguinaldo, Aurelio Tolentino, so nung with Tanghalang Pilipino. So, hindi na bago sa akin yung mag-play ng real person. Ito manonood sa'yo mismo. Oo nga eh. Yun lang. Na gano'n, na nanonood siya mismo. Probably visited in front of you. In front, yeah. Oo, di ba? Saya. Exciting naman. So, I can't wait. Medyo side ka pala. Like, Oo. ba't ka nagpapunta? Kasi nakahaba ng buhok. Yes, hanggang dito. Siguro mamaya pag after nung I'll show you pictures. Talaga? Talagang gitarista ako ng rock band nung college. Until now, I play the guitar. So yung mga get-up mo, rin? Hindi naman masyado. It's more medyo grungy. Hindi siya yung 80s na hair metal. Walang 90s. Hindi, wala naman ako mga eyeliner. Walang eyeliner. Pero more like yung look ng mga Led Zeppelin, gano'n, yung buhok ko nung buhagag na mahaba. Na-imagine mo? Hindi mo ma-imagine. Ganun ako dati. Kasi clean cut ang tingin natin. Wala ka sa kanya. Thank you.